37, Katirang Doc. nakatayo, 37, Doc. 37. 37. May mga Okay. So, multiple, ano po, multiple attendees sa isang account. dito po tayo sa ating special module, Learning to Read Biblical Greek. Ito po ay naka-disenyo po para sa mas mabilis na pamaraan para tayo po ay makapagbasa ng Bibliang Grego. No, the purpose of this module is to present a series na tayo pong mga scholars ay will be brought to pass through faster ways, no, of getting acquainted and mastering the Greek alphabet, leading them to read the Greek Bible. So, yun po ating purpose at ang ating objectives is that at the end of this series, the learners shall be able to master the Greek alphabet. No? Ito po ay ginawa na natin at ulitin lang natin. Sabihin natin January, no? 5 weeks lang po ito mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5. Every week po, meron po tayong mag-level up po tayo. So, ano ngayon? Anong week? First week, no? First week ngayon. So, first week, November, expected ko sa inyo pagka December, magbabasa na po kayo ng Greek Bible. So, napaka ganda po pag tayo pinakakapagbasa ng Greek Bible dahil hindi na po tayo maluloko ng mga nagbabasa dyan ng Greek Bible pero kunyari marunong sa Greek pero hindi pala marunong. Attend ako ng isang debate between Baptist and Adventist. Yung Baptist, pinatunayan niya na ang Baptist ay nasa Biblia. Ang binasa niya ay yung salitang Baptist fees. No? Baptist fees. Okay. So, ang binasa niya, ang ginawa niya, hinati niya yung Baptist at saka yung sa transliteration kasi ang word mga kapatid na Baptist, no, ang kasunod na word is theis, no? So ang theis ay kung ating babasahin yung word that is beta alpha p, then theta, then eta, iota, at saka sigma, no? Stigma or sigma, no? So, makikita natin na yung theta ay pag inano mo yan, pag transliterate mo yung theta, ay TH talaga yan, no? Pero it is not considered as 2 letters. It is only 1 letter. Ang ginawa ng Baptist na ito ay hinati niya yung theta. Siniparit niya yung T, sinaparit niya yung H. Yung ating Adventist na kadibati niya ay marunong sa marunong naman sa Greek din itong ating kapatid, pero hindi niya nabantayan, no, yung pagbasa ng Baptist na hinati po yung tita, siniparit yung T at sinaparit yung he is. So, ang nangyari, sinabi ng Baptist ay mababasa talaga sa Biblia. Tingnan mo, Baptist, no? Baptist. Bakit? Hinati niya yung theta. Okay. Samantalang ang theta isang letter lang, no? Pero pag i-transliterate mo sa English, that is still TH. So, pag hindi tayo marunong magbasa mga kapatid at binasahan tayo, talagang maano tayo, ma-overwhelm tayo kaagad, no? Kasi lalo na pag hindi natin review. Like for example,
paano basahin ang theta, epsilon, omicron at saka sigma. So babasahin talaga yan ay theos, no? That is the usual pronunciation. Pero actually mga kapatid, hindi po magiging theos yan, no? Kasi po ang epsilon naman at saka omicron ay hindi naman po sila tinatawag natin na anong tawag nito? Diphthong. So this should be pronounced separately. And epsilon ay kakapit doon sa theta, no? At saka yung omicron ay kakapitan ng sigma. So that the pronunciation is not theos, but theos. Theos. So, yan po ay pasampol lang na dapat marunong din tayong magbasa, no? Sa Griego, like for example, ayon yun, no? Ayon yun. Siyempre, pag hindi ka marunong magbasa, ay magiging 3 syllables na lang yun. Ayon yun, no? Sa Tagalog pa, ayun yun. Okay. So, yun po. Pero, pag binasa mo yan, sa Griego, hindi po siya 3 syllables. Yan po ay 4 syllables. Ang basa niya ay aionion, no? So, bakit po? Mayroong rules na tinatawag rules sa diphthong. Ang diphthong, ibig sabihin, dalawang vowels pero isang sound lang. Like for example, epsilon at saka upsilon, no? Or sa modern Greek, ypsilon. Okay. So yung epsilon at saka upsilon na word, no? Or transliterated as E and U, no? It is not pronounced separately. Kasi yung tawag dun ay diphthong eh. Dalawang vowel pero isang sound. So, we pronounce it as U. Katulad ng example na salita na sa pangalan ng isang kontinente, Europe. Europe. Okay, so yung E at saka U, isa lang. Bakit? Diphthong siya eh. No? Pero kung hindi siya sana diphthong, the two vowels will be pronounced separately. Kaya napaka-importante po na tayo po ay marunong magbasa ng Greek. Para kung babasahan tayo, malalaman natin kung niluluko tayo eh. No? Kasi yung nagbabasa hindi rin marunong. Kung hindi tayo marunong, hindi sila marunong. Ang sabi ng ating Panginoon, blind who leads the blind, silang dalawa ay ano? Tulog. Mahulog sa hukay. Tulog ang tulog ang katilimban. Okay. So, yun po nangyari doon sa debate. So, sabi ko, wala naman akong magagawa. Online ang debate. No? Parang gusto kong sumali. No? So, wala tayong magagawa doon. Ang lesson doon, nang binasa sa kanya yung word na Baptist fee ay dapat ay ano siya pinurik niya kaagad, no? Kung sa Bisaya pa palumalumagbasa o di magkakaibaw. Parang no? may maingay po. So, yung electric fan ko siguro. Okay. Pag hindi rin ako mag-electric fan, napakainit dito sa kwarto.
So, ayan mga kapatid, wala na po bang ingay? Wala na po, Okay Dok. na to. Wala na po, okay na po. Okay, section 1, saan na ba tayo? Okay, so we will be able to transliterate each letter of the Greek alphabet. Ano bang mga equivalent? Like for example, theta, no? Uh, C, yun mga ano, yun ang mga mga litra na kailangang mai-transliterate ng tama. Okay? So, familiarize the diphthongs and word syllables. Then undergo assisted readings of familiar memory verses. Then read the Greek Bible. No? Ito po yung last year ko pa ito na module. So, iba po yung time frame dyan. But anyway, let's go to a review how we can master the Greek alphabet. Number one is that we have to do some exercises na ma-identify natin yung letters. If we cannot identify them, then we cannot master, no? Ang Grigo po, mayroong kakahawig sa ating alphabet, no? Alfabeto. Okay, so like for example, in Tagalog we have the A, then sa Greek ang equivalent niya is alpha, no? Sa atin mga tig-isa lang yung tig-isa lang yung sound halos ng ng letter. Okay. Pero sa Griego mayroong isa, no, mayroong dalawa, mayroong tatlo. Ayun ang basahan. Ayun ang anong tawag nito, ang alfabeto sa Griego. So hanggang tatlo, pero isang litra lang 'yan, no? Okay. Like for example, this alpha ay dalawang syllables, tama? Oo. So alpha, pero sa atin ay a, no? Okay, a. Doon we have sa atin ay ba, no? Tagalog, ba. Sa Griego, beta, no? So magkaparehas lang sila ng first letter, pero magkaiba ang basa ng letra. Then we have the ka. Sa Griego, kappa, no? Kappa. Then sa Tagalog, da. Sa Griego, delta. Sa Tagalog, i. Sa Griego, epsilon. So tatlong syllables, no? Then we have ga. Sa Griego, gamma. Then we have ha, no? Ha. Sa Griego, walang ha. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ang equivalent ng ha sa Griego, no? Like for example, in the article sa Griego na who, which in English is the, no? So definite article or article sa English, pag Bisaya article, no? Bisaya, Tagalog pala yung article. So yun po ang the, no? So sa Griego mayroong yan na related sa Tagalog na ha, no? Ha hi hi hu hu, di ba? Ha hi hi hu hu. So malalaman natin yan mamaya. Then we have the e. Then sa Griego naman is iota. Iota, no? Ang recommendation ko is iota. Pero if you strictly stick to the pronunciation na iota, okay lang, no? Kasi ang iota lahi man iba siya sa Tagalog no? Yung iota, no? So okay lang yung iota, no? Iota, no? Other scholars read it as iota. Pero other scholars ay nagbabasa na as iota. Hindi naman nila alam yung Tagalog ng word na iota.
Okay. So, we have the lambda. Sa atin naman sa Tagalog, la. No? English, L. Okay. So, lambda. Sa atin, ma. Pero sa, sa Griego, hindi siya ma, kundi mu. Okay. Ma, tapos sa Griego, mu. Then we have na, nu. Tapos we have nang. Okay, nang. Pero sa Griego, mayroon ding equivalent niyan. Yung nang na yan. Oo. Pero yun po ay ang equivalent niya is double gamma. No? Double gamma. Ang pronounce ng nang, ang sound niya is parang yung Korean na ng. Pag ang NG ay nasa Korean, parang ning agot nga lang baggamay ba. No? So, ang equivalent niyan na pronunciation, pag nakikita ka ng word na double gamma, ang pronunciation niyan ay So, ang word na angelon, no? Angelon, ang ibig sabihin niyan is yung dalawang gamma doon na pag binasa mo sa literal, no? Kung literal talaga is agigilon. Pero hindi siya pinopronounce sa double G na agigilon, kundi pipronounce siya dahil double gamma siya or double G. So, ang pronunciation is angelon. No? Angelon. That means gospel. No? Okay, so we have Omicron. No? Omicron. Medyo nag-aagaw ang A at saka yung O. No? Hindi talaga siya Omicron, hindi talaga siya din na Omicron, kundi nag-aagaw siya sa salita sa literang A at saka O. So, ang pronunciation niya is Omicron. 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 Okay. Then we have the pa. P naman sa sa Griego, pa, P. Then you have ra. Ra, re, ro. No? Sa Griego, ro. Parang ang row niya is row na parang mayroong W. No, row. Okay. Row. Hindi siya raw, but row. Okay. Then we have the sa sisi, suso, sa, sigma. No, sigma. Then we have the ta sa Greek is tau. Bakit siya hindi tao? Bakit tao? Kasi pa-advance lang itong alpha at saka upsilon ay diphthong po siya, no? A at saka U. So ang pagbasa sa kanya is aw. Katulad ng salitang aura, no? Aura. Dito sa Taguig, mayroon ditong ism aura, no? Okay. So sa pangalan na sa apelyido, mayroon din akong schoolmate noon sa MVC, ang kanyang apelyido ay Maura. Okay. Maura. Yun po ang gamit ng alpha at saka upsilon. One sound, ang tawag dyan is diphthong, tau. No? Then we have the in modern Greek, ypsilon, but we use the Old Greek upsilon. Upsilon. Sa Tagalog, U. Di ba? Meron tayong A, I, O, U. Okay. So, yun po ang ating mga vowels in Tagalog. Tawag sa Tagalog is pantinig. Bakit pantinig? Ay siya po yung nagbibigay ng tinig. No? At saka yung isa naman ay katinig. Bakit? Siya po ang binibigyan ng tinig. Okay. So, ang consonant and vowels. So, we have the katinig and the pantinig. At yung po sa English ay vowels. Consonant and vowels. So, ang U or upsilon, siya po ay vowel. Then we have the wa. Wawiwi, wuwu. Wala pong equivalent sa Griego po ang wa. No? Ang ya.
Yeah, yi, yuyu, wala din pong equivalent sa Greek, mga kapatid. No? Ano lang po siya? Yun lang, yeah. Pero, mayroong mga combination of letters ay pwede siyang ma-pronounce sa sound ng ganitong mga consonants. Okay, so let's identify the Filipino letters without equivalent. I mean, the letters sa Griego na walang equivalent sa Filipino. Ito po ang tinatawag na zeta, no? Zeta. One letter in English, pero four letters in Greek, you know. We have the zeta, then we have the eta. No, pag nakakita kayo ng ganitong hugis, no, parang H, at saka yung small letter niya ay parang N, yan po ay eta, no? Long A po yan, mahabang A, kaya eta, no? Hindi siya eta. Ang epsilon, short E, epsilon, hindi siya epsilon, no? Bakit? Short E lang siya eh, no? Pero itong eta, long E, no? Long E. Ibig sabihin, ang equivalent niya sa English ay letter E, pero mahaba siya, eta, no? Yung isang epsilon naman, letter E pa rin, pero maiksi lang, eta. Okay, eta. So kung titingnan mo, ang eta ay medyo mahaba-haba na A. Okay, long A siya. Then we have the C, no? C, no? Tingnan niyo yung C, parang dalawang hugis, no? Dalawang hugis, tatlong hugis, mura sa taas, pababa. Now, huwag kayong magkakamali, hindi po yan letter E, no? Okay, kasi mukhang ilang, no? Pero yung po ay X, no? At saka I. Tawag dyan XC. C. Okay? Now, ang equivalent niya ay key is I. No, pwede siyang key is I. C. Then we have the omega. Ang omega, wala po siyang word na word na Tagalog. Siya po ay round O, no? Omega. Parang siya? Parang O siya doon sa row, pero ito omega. Omega. No. No. This is phi. No, sorry. Phi. Okay, so we have the he. No. Other scholars pronounce it as he. No. He. So don't be misled. Magkahawig po ang si at saka he. Okay, pero I pronounce this as he. He. No? So, pag nag-pronounce kayo ng he, at nag-pronounce kayo ng ki, okay, or ang iba tawag nila kai, so that's still correct. Kai, ki, he, that's still correct for me, no? Pero ang recommended ko is he, because I usually will be using the word kares, no? Kares. Ang ibig sabihin ng kares ay grace po, no? Hindi si Grace po. Grace po. Yeah. Timing lang, no? Okay. So, Grace po yan, mga kapatid. Okay. So, Karas. Okay. Then we have the Psi, like Pepsi. Pepsi. Psi. Okay. So, ang hugis niya parang kandilaryo, no? Kandilaryo. And then, ito na po ang omega, no? Omega. So, yun po ang ating mga alphabito sa Griego, mga kapatid. At binigyan po kayo ng introduction para ma-familiarize ninyo mayroong mga letters sa Greek
na wala sa Filipino. Pero meron din sa Filipino na wala po siya sa Greek. So, exercise po tayo mamaya. Okay, mamaya lang. Tingnan natin at ma-recognize natin ang mga sound ng letra. No? Mga sound ng letra. Ano pong mga letra ito? Tingnan natin. Si alpha. Okay. So, ang alpha, itong first column is the English form of the letter. Itong nasa pangalawang column, ito po ang letra na nag-appear as it appears in the Greek letters. Ito naman ang third column, yun po ang alphabet in capital letters. Yung pang-apat naman, ito po ang alphabet ng small letters. Okay. Now, ito naman sa pang-lima na column, ito po yung English equivalent, no? English equivalent. Ito namang pang-anim na column ay kung paano siya ginagamit in relation to pronunciation with example of a word, no? Then ito namang pang-pito na column, ito po yung sound as it appears in Tagalog. Kaya matututunan natin, ganito pala. Mas madali kasi pag gumamit din tayo ng salita sa Tagalog para ma-represent at ma-identify natin yung sound. Okay? Okay lang po ba mga kapatid? Hindi naman ako sobrang mabilis. Okay lang po, Doc. Okay, so we have alpha. Alpha. So sundan niyo lang mga kapatid ha. So ang first ko na babasahin is the English equivalent, then the Greek original, then the capital in Greek, small in Greek, the transliteration in the English language, in the English alphabet rather, then the sample of paano siya ginagamit in pronunciation with sample words, tapos yung Tagalog. No? Hindi po lahat mayroon sa Tagalog. Katulad ng alphabet, mayroon sa Tagalog, mayroon ding wala. Okay, so sundan nyo lang po yung aking pagbabasa dahil tayo po ngayon mga kapatid ay grade 1. No? So sa grade 1, mayroon talagang tinatawag na pagbabasa. Okay, pagsusulat at pagbabasa. So dahil grade 1 po tayo ngayon kasi ibang lingwahe itong inaaral natin, so mayroon tayong pagbabasa. Okay? So alpha, 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 a as in father, ama, ama. Okay, so nakita niyo mga kapatid, no? Then we have the beta, no? Beta, then beta, 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 B. B as in baby. Then in Tagalog, baby. Sanggol baby. So long A siya mga kapatid, no? Beta, 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 B, B as in baby. Baby. Okay? Then we have gamma, 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 G or G as in garage, garahe. Delta, delta. Okay. So yung gamma pala may para sa observations, no? Okay, kasi kakaiba observation muna tayo. Ang gamma, isipin niyo lang baligtad na capital letter ng L. No? Baligtad na capital letter ng L at saka yung small letter niya is kahugis ng Y sa English. So, pag nakita niyo yung kahugis sa Y, G po yan ang equivalent sa English.
So that is gamma. Gamma. Pagdating sa delta, yun naman po ay triangle, mga kapatid, no? Pag nakita kayo ng triangle, delta po yan na capital letter. Then a small letter ay yung parang baligtad na Q. Okay. Baligtad na letter Q. Mayroong parang O tapos mayroong C-wheel sa taas, no? Okay. Pag isinulat mo yan, mag-i-start ka dyan sa gitna, no, pakanan, gitna, pakanan, din taas ka, then taas kunti, then pakanan, no? So, ganun po yan ang pagsulat. Hindi pala niyo ako makita, no? Okay. So, hindi po galing sa taas, pababa. Kasi hindi naman po yan Hebrew, kundi yun po ay galing sa gitna pataas. Okay. Yun po ang delta or letter D, no? As in lobat. Lubat. Okay. So, yun po ay delta as in saan na yun? D as in okay, dentista. Then we have epsilon. So, that is epsilon, no? We have there the epsilon, the psi, yung spelling, no? The iota, lambda, omicron, and no. Epsilon. So we have this capital letter in Greek E. Walang problema. Walang problema yan kasi yun naman din ang ating ginagamit na capital letters. Parehas lang, no? Then we have the E. Ang E ay ganon din yung style ko sa pagsusulat no? Pa-style E. Pero magkamukha yan sa C, mga kapatid no? Small letter C. Kaya lang mayroong palawinti yung C or X. Okay, so we have the E in English and katulad sa salitang measure. Walang equivalent sa Tagalog. Then we have the zeta. Ang spelling ko ay zeta, eta, theta, at saka tau, at saka alpha. So, zeta. Okay. Or zeta. No? Kasi long A pala yung E na ginamit dyan. So, zeta. Zeta. Nung maliit pa ako, may itinuro sa amin na alpabito sa waray. No? Naalala ko, ang X ay X, ang Y ay Y, tapos yung Z ay Zeta. So, yung X, Y, Z, pinonounce namin sa alphabet na waray, X, Y, Zeta. Zeta. No? So, we have here, sana ba? Okay. So, pagmasdan niyo mga kapatid na ang epsilon at saka zeta ay parehas lang siya sa English ang posisyon. Okay. Pero ang sa small letter, iba na. Ang sa zeta, mayroong kuhit na gunti sa taas, yung bababa ka at saka maggagawa ng medyo kurba. No? Pakaliwa at saka pakanan, no? Okay. Then letter Z, as in zenith. Then we go to theta. Okay. So, ito na yung sinabi ko na ginamit ng Baptist, no? Ng mali na paggagamit. No? It is either marunong siya at sinadya siyang nanluloko, hindi talaga niya alam, no? Kaya sabihin na lang natin dahil hindi niya man alam, pagbigyan na lang natin siya sa kayang ignorance.
No, ito po yung tinatawag theta. Kumbaga, hinati niya yung tita. Dito, maghati tayo mga kapatid. Ito, hinati niya ito eh. No? Okay. Ginawang dalawa yung isang litra. Pasaway. Okay. So, pero, yan naman po ay isa lang eh. Di ba? Yan o. Alisin natin. Okay. Isang letter lang yan. No? Kaya pag in English mo yan, ang equivalent nito ay TH. Ang ginawa niya, hinati niya yan eh. Yung T, kinapit niya dun sa Baptist. Tapos gumawa siya ng he is na wala naman sa hulog. No? Yun. So, di ba, ibalik natin. Okay. Mag-undo na lang tayo. May ibalik. Okay. Alright, no? So, yan po ang problema doon. No? Kaya, yan po ay tinatawag na TH sa English as in thinking. No? Thinking. So, then we have the iota. No? Iota is iota, alpha. Then we have the tau and alpha. So, pronounce them as iota. No? Iota. No? Okay. So, we have L, I, iota small, the English I or E, no, as in the usage of intro or introduction. Then we have the kappa. Kappa is kappa, alpha, we have the PP and the alpha. So ito po yung capital letter, parehas lang sa English natin. Yung small letter, kaparehas lang din, kaparehas lang. So perfect parehas, no? Okay. So we have the K as in car, or sa Tagalog, kotse. Kotse. Then we have lambda. Lambda. So lambda, ang spelling is sorry lambda is, ang spelling is lambda, alpha, mu, beta, delta, at saka alpha. So, basa, lambda. Lambda. Baligtad na V ang forma. No? Baligtad na V ang forma. Okay? Then, tingnan niyo mga kapatid, no? Ito, pag ganito, delta, no? Triangle. Triangle, no? Pero dito, hindi na po siya triangle. Baligtad siya na V. Kaya lambda na ito. Kanina delta, ito naman lambda. Pin-emphasize ko ito kasi mga kahugis ito, no? Kahugis. Tapos, baligtad na Y, no? Alam baligtad na Y, no? Okay. So, yan po, no? Yan po ang L, letter L as in lamp, or sa Tagalog, lampara. Then you have the mu. Mu. Okay, so sa mu ay mu din, no? Which is mu at saka epsilon. Then M ay rather mu in Greek. Small letter mu, tapos English equivalent M, or pronunciation is mother, as in mother, or pwede rin as mama. Mama. So, mamo. Kumbaga sa kanina pang aking example. Then we have the no. The no, ito po
ang parang letter V, no? Pero N po yan, no? No. So no, small no, English N, or as in news. News. Okay. Dati news. Ngayon news na. Oh. Kasi yun ang pauso ngayon news. The news came to Jesus, no? Pero sa amin, nung high school pa kami, elementary, news yan. News. Bakit daw news? Kasi north, east, west, and south. Balita mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. News. North, east, west, and south. Okay. We have the XI. The XI. Ito po yung spelling. Then ito po yung capital. Ito po yung small letter. Ito po yung equivalent sa English. As in X, no? X as in X. Then we have the Omicron. Omicron. We have the Omicron. We have the Mu. Anong letter ito? Iota. Then Kappa. Rho. Then Omicron ulit. Then No. Omicron. So, yun po ang capital. Ito po yung small letters. Parehas lang. Parehas lang din sa English. We can pronounce it as dahil di ba half O, half A, half A, no? So, yung po ang pronunciation na ang tawag natin is not. Not. No. Not. Okay. Hindi not. Hindi rin not. Kundi not. No, not. He is not coming with us. No, he is not coming with us. Okay. Then we have the P. Then ito po ang ano niya. The P and the iota. Sa mathematics, yan po ay symbol. Ang basa naman nila is pi. No? Pi. Like pizza pie. No? Ang pronunciation. So ito po yung letter niya. Parang ano, no? Parang letter H na natanggalan sa dalawang ano sa taas. Okay. So, isipin niyo lang yan mga kapatid. Visualize niyo para hindi niyo makalimutan. Pi. Itong small letter at ito naman yung small letter sa equivalent na English. Then we have also the P as the usage in English like person. Person. So here we have the sigma. Malapit na po tayo magtatapos mga kapatid. We have the sigma, that is sigma, iota, gamma, mu, alpha. The capital letter is this and the small letters are this. Ang S po ay mayroong dalawang forma ng letra. Yan tinatawag na sigma. Pag sigma ang pag ito ang forma ng sigma, nasa gitna yan ng letra, no? Nasa gitna o nasa harapan or beginning. Pero pag nandoon siya sa katapusan, ito po siya ang tinatawag stigma, no? Or the ending form of sigma or the stigma. Okay. So, S po yan, katulad ng paggamit sa C. Okay, we have the tau. The tau, the capital letter, the small letter, small letter sa English, tau as in talk. Talk. Okay, when we have upsilon, or sa modern Greek is ypsilon. So we pronounce it as upsilon. We have the letter is halos magkapit. Ang capital ng ypsilon or upsilon ay halos kaparehas ng small letter ng gamma. No? Tingnan nyo na lang yung hugis mga kapatid. Pag malaki, yung po ay ypsilon or upsilon. Pero pag small lang siya, yung po ay gamma. No?
So, para hindi lang tayo malito, no? Then, yung forma naman niya sa small letter ay ganito, no? Okay. U lang siya. Okay, so it is transliterated either as U or Y, as in yup. Yup. Okay. Kararating mo lang ba? Yup. Okay. So, apat na lang, no? We have phi, PH ang equivalent, like Philippines. Okay, then we have the ki or chi, no? Or x, oh, I rather k pala. KK, CH as in luck. Kasi K nga ang ano niya is luck, no? CK, ang equivalent, luck. Okay. Then we have the psi. Ito yung forma niya, psi. So, psi, PS. Then we have the lips. Lips. So, ang pronunciation niya, ps. Ps. Like Pepsi. Okay. Then we have omega. Omega, we have omega. Oh, bakit na-separate ito? Siguro, siniparate ko ito last time. No? Omega. Ito po yung forma niya, omega. Ito po yung small letter niya, ito yung capital. No? Ito yung small letter. Ito yung sa English, O. Then we have O as in tone. Tone. O. Tone. No? Kasi nga siya, round siya. Tone. No? Tone. Okay. So, yun po mga kapatid, no? Ang ating basa muna tayo. Okay? We have still 2 minutes. So, ito po ang ating Greek alphabet. We have alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mo, nu, xi, omicron, pi, rho. Ang rho pala mga kapatid parang P yan, no? Parang P, pero R yan. No? Okay. So, rho, no? Rho, then we have the sigma, then the tau, then the epsilon or epsilon. Then we have the P and the C, then, C, and then the omega. Okay. So before we close our subject, I would like to ask a volunteer who will read the Greek alphabet. Volunteer po, isa lang. Para tapos ipopost naman natin ito, ay i-review nyo na lang mga kapatid. Practice po kayo. Basa mo na sa alphabet kasi next time we will go to the diphthong. Syllabication na po tayo sa sunod. Okay. Kumbaga sa Tagalog pa, mag-aaral na po tayo ng babi, bi, bubu, kaki, ki, koko. No? So, any volunteer? Sige, Doc. Alpha. Sige. Basa po. Alpha. Beta. Gamma. Delta. Epsilon. Zeta. Eta. Theta. Iota. Kappa. Lambda. Mu. Nu. Xi. Omicron. Pi. Rho. Sigma. Tau. Epsilon. P. He. C. Omega.
Okay, very good. Pang summa cum laude. No? Sino ba yun? Para ma-record natin. Yung points. Brother Henry po. Okay. So, congratulations, Doc Arnel. Huwag mong kalimutan, ikaw yung class supervisor of the week. No? Bigyan mo ng 5 points. Okay. So, thank you very much. Noted po. So, let's have a short break for 2 to 3 minutes. Then, Doc Arnel will discuss to us some more about the book of Revelation. God bless and study hard. Memorize the Greek alphabet because next week we will be going to the diphthong and syllabication so that we can be prepared for the reading of the Greek Bible. God bless.